Hi fun people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So for today's video guys, ay mag-share ako sa inyo ng ilang mga succulents na gumaganda talaga dito sa akin guys. Yan, matagal na siya dito sa aking garden. So first na i-share ko sa inyo guys ay ito. Ito yung ating Amazing Grace. Yan. Nilagay ko na to guys sa oblong pot before and talagang tumaba siya dun guys. Kaso lang parang naging ano siya guys, naging weak kasi yung mga leaves niya is mabilis siyang mabali. Ayan. So tapos nag-green talaga itong ating Amazing Grace na ito guys. Pero ngayon nung nilipat ko siya guys dito sa pot na to at pinasok ulit guys dito sa ating greenhouse, tingnan nyo guys yung mukha niya. Naging mas compact siya tapos sobrang tangkad na niya. Ayan, o diba guys, ang ganda ng Amazing Grace. Kaso lang guys, hindi siya ngayon stress. Yung dito niya na stress. Yan, may color yung dito niya banda sa gilid. Ewan ko lang kung visible sa ating camera, pero mayroon siya ditong color. Pero dito guys, nag-green siya kasi 'di ba bumagyo, tapos ayan, kakasikat lang ulit guys ng araw dito sa amin. Ayan, so ayan yung first, yung ating Amazing Grace. Next ko guys na i-share sa inyo ay itong ating Tromso. Ayan. Ito guys, sa Tromso na to ay maliit lang to dati. Kung naaalala nyo yung dati natin na greenhouse, yung luma natin na greenhouse. Nabili ko to kay Sir Mark before ng set. So talagang maliit lang talaga to. Pero ang ganda ng color nito guys. Sobrang mafarina niya. Tapos marami siyang color dito na parang black. So gandang-ganda ako sa kanya guys. Tapos naka-close pa yung rosette niya nun kasi nga maliit pa siya. So ngayon guys, napalaki ko siya dito sa aking garden. Ayan. Ang ganda na niya guys. Niripat ko siya dito sa pot na to. And ayan. Ang ganda ng rosette niya guys. Bumuka na siya. Nakakatuwa lang guys na mapalaki natin yung mga succulents natin. Galing tayo sa maliit tapos bigla silang lalaki, diba? At saka lalo na yung tatagal talaga sa atin. At nakikita natin na gumaganda sila, talagang nakakatuwa. Ayan. So, bumuka na yung rosette niya guys at lumalaki na siya. So, excited ako na mapalaki ko talaga yan siya guys. Ayan yung ating Tromso. Ang next ko naman guys ay itong ating Brinks Blue. Ayan. Ano tong Brinks Blue na to guys? Maliit lang yan before. Kung naaalala nyo dati yung mga vlog ko before guys na nasa oblong pot sila tapos bigla silang lumaki. Yan, anggihan sila ng tubig doon. Tapos hanggang sa niripat ko sila guys. Kasi malaki na sila. Niripat ko sila sa single pot. So sila lang talaga. So ayan. Ang ganda ni Brinks Blue guys. Ma-free na din siya guys. Tapos parang yung color niya is parang siyang nagbo-bluish. Kasi ano yung pagka-green tapos yung farina niya guys sa kanyang leaves ay parang nagko-combine, parang nagbo-bluish siya sa personal. Ayan guys. Ang ganda ni Brinks Blue. Ang next natin guys ay itong ating favorite na si Orange Monroe. Ayan, sobrang gandang-ganda talaga ako guys kay Orange Monroe kasi ang bait niya guys dito sa lowland. Ayan, kung mapapansin nyo guys, sobrang laki ng Monroe na to. So meron tayo ditong Monroe na tatlo. Ayan, and then meron pa yan guys 2 heads. Tapos meron pa ako niya na medyo maliit-liit pa sila. So lumalaki na rin sila guys. So kapag malaki na talaga yun sila guys, ililipat ko na rin sila sa big pot. Ayan, meron din ako nito guys, monstrous na Monroe. So, pinapalaki ko rin siya guys. At sana mapalaki ko rin siya ng ganito kalalaki. Ayan. So, sobrang laki talaga. At ang bait nito guys ni Monroe. Ayaw lang nito guys yung lagi silang nadidilig. So, ito, bibihira ako sa kanila guys magdilig. Kasi matataba yung leaves nila. So, marami silang pwedeng mainom dyan sa leaves nila guys. Pero ayaw naman nila ng guys, yung kulang sa dilig. Kasi kapag kulang naman guys sa dilig, namamayat yung mga leaves nila. Tapos marami silang magbigay ng dry leaves din. Sa akin guys, yun yung experience ko sa kanya. Ayan. So ang ganda talaga ni Orange Monroe. Ayan. Sobrang na din yan guys. So, tangkad na rin. And very compact talaga sila dito guys. Kasi tama yung sunlight na nare-receive nila. Ayan yung ating pang fourth
na madaling alagaan guys dito sa lowland. At talagang nagtatribe sa atin. At ang ating pang fifth naman guys ay itong ating, ayan, ito favorite ko din to guys. Actually hindi to gaanong madaling alagaan pero nagsimula talaga ako dito guys sa maliit. Kaya naman tuwang-tuwa talaga ako guys nang mapalaki ko siya. Ayan, so nung unang labas pa lang nito ay nabili ko siya guys. Medyo pricey pa to nung nabili ko siya. Maliit lang talaga siya as in token size lang. Tapos yun kasi gustong-gusto ko nga siya dahil gandang-ganda ako sa kanya guys. Inalagaan ko talaga siya ng mabuti. Ayun, buti naman guys nakisama siya. Pero nagsimula ako dito guys, itanim siya sa maliit na pot hanggang sa nagkakaroon siya ng progress. Tumalaki siya guys. Unti-unti nililipat ko rin siya guys sa palaki din na pot. So ngayon, ito na yung final niya na pot kasi sobrang laki naman na itong pot na to guys at malalim din. So kaya naman ito na yung last na paglilipatan ko sa kanya kasi baka guys ma-over naman yung pot natin. Ayan, ang laki-laki na rin niya guys oh. O diba guys, ang ganda ni Echeveria lotus. Ayan. Ang ganda ng farina niya guys kahit na nabagyo siya guys. At nastakan siya ng water sa rosette. Nung pagputput ko sa kanya guys, so wala naman. Ayan. Ang ganda talaga ni lotus. At syempre guys, meron din tayo ditong Echeveria Laura. Ayan, itong Laura na to ay maliit lang talaga to before. Ayan, at ngayon guys, dati siyang single head pero ngayon 2 heads na siya. Ayan, sobrang laki na niya guys, as in. Yung pot ni Monroe, ayan, yung pot ni Monroe at yung pot niya ay magkasing laki. At sobrang laki na talaga niya. Ayan, sabay-sabay to guys nung niripat ko dito sa big pot na to. Ayan oh. At kung maaalagaan nyo talaga guys yung farina ni Laura, talaga namang napakaganda niya. Kaso lang guys, dito sa akin medyo na-fade yung ganyan niya kasi kapag nagdilig ako, nag-spray ako. So, dito lang naman sa gilid ako sa kanila nag-spray. Pero kapag nakikita ko may dumi sila guys sa rosette, yun, inisprayhan ko talaga sila. Ayan, tapos yung fungicide din guys, nakakasira din sila ng farina ng ating mga succulent. So, napakabait nito guys sa lowland ni Echeveria Laura. At pwede nyo to guys i-ROS kung gusto nyo silang ROS guys. Pero syempre kapag rain or shine kayo guys ng inyong mga succulents, dapat ay nasa small pot lang sila guys. Hindi pwede yung ganito na napakalaki. So ako kasi malalaki yung pinagtatamnan ko sa kanila kasi meron tayo ditong greenhouse. Ito ko sila guys sa loob ng greenhouse nilalagay. Ayan yung ating napakalaking Echeveria Laura. At ang last natin guys ay itong ating apple champ. Ayan. So yung ating apple champ ay mabait din talaga dito guys sa lowland. Yun nga lang kapag na-overwater nyo siya guys, mabilis siyang magkaroon ng mga black leaves, and then kapag kulang naman guys sa water ay mabilis siyang magkaroon ng dry leaves. Ayan. So ito, nagsimula din tayo nito guys sa maliit hanggang sa napalaki ko rin siya guys. Pero kapag alagang-alaga nyo talaga to guys, kapag tuyo na siya, bigyan nyo siya ng water, bilis niya guys lumaki. Ayan, lalo na kung naulanan siya guys, mas bet niya yung naulanan siya. Kaso ako guys, hindi ko siya mailagay sa rain or shine kasi natatakot ako kasi malaki nga yung pot niya. So pag nilagay ko siya guys sa rain or shine, baka naman makalimutan ko na siya doon. Di lalo siyang mamaalam, diba guys? So napakatagal na nito sa akin na champagne na to. Ayan, nabili ko pa to before, parang 50 pesos ata yun. Parang nasa 50 pesos. Tapos, ayan, malaki na siya ngayon, guys. Ayan, etong pot na to, talagang malaki to, guys. Ayan. So, ito yung big natin. Ito yung susunod na size. Yan siya. Ganda niya, diba? So, di ko alam kung sa camera ba kitang-kita yung laki niya. Pero ang laki niya, guys, sa personal. Ayan. So, mabait yan guys dito sa lowland. Yan yung mga champagne. Mababait sila sa lowland. Ayan. So, that's all for today's video guys. Yan, sana ay nabigyan ko kayo ng karagdagang kaalaman tungkol sa ating mga succulents, sa mga madadaling alagaan dito sa lowland guys. At pwede nyong i-collect at nabubuhay dito guys sa lowland. So, marami pa sila guys dito ng mga succulents na pwede kong ma-share sa inyo na mabilis mabuhay at mabilis din alagaan dito sa lowland.
Kaso lang guys, hindi ko naman sa inyo lahat maisa-isa kasi napakarami nila guys. So, kung mapapansin nyo, ayan, sa paligid natin dito, napakarami nating succulents kasi, yan guys, yung mga succulents na nabubuhay ko dito sa lowland. Ayan, so that's all for today's video guys, and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone! Bye-bye!